Magandang araw. Alam nyo, may kakaibang hiwaga talaga ang kalangitan sa gabi, di ba? Lalo na kapag madilim at tahimik ang paligid. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga bituing nakikita natin ay hindi lang basta mga bola ng gas sa kalawakan? Maligayang pagdating sa ating pagtalakay sa isang napakagandang kwento mula sa ating mga ninuno. Susuriin natin ang isang nakakabigahing mitolohiyang Ifugao na magdadala sa atin mula sa matataas na kabundukan, diretso sa kalawakan. Okay, let's dive into this kwento. Naranasan niyo bang tumingala sa kalangitan sa isang madilim at sobrang linaw na gabi? Tapos, napansin niyo ba yung isang grupo ng 7 bituin na parang laging magkakasama? Yung tipong nakadikit sa isa't isa na parang hindi mo sila mapaghiwalay? Sa agham, tinatawag itong Pleiades. Pero alam niyo ba na dito sa atin, meron itong napakayaman at nakadudurog pusong pinagmulan? Punta tayo sa unang bahagi. Ang 7 bituin at ang kanilang mga alaala sa itaas ng rice terraces. Para sa mga Ifugao, ang mga naniningning na tuldok na ito sa ibabaw ng mga palayan ay hindi lang simpleng mga liwanag, kundi totoong alaala ng isang pamilyang sinubok ng tadhana. Kaya balikan natin ang kwento ng pamilya ni Ang Ngalo sa panahon kung saan payapa pa ang lahat, ang kanilang ginintuang panahon. Now, what's really interesting about this slide is kung paano inilarawan si Ang Nalo. Kasi isa siyang gigante, di ba? Pero huwag kayong matakot dahil higit sa kanyang malaki at dambuhalang anyo, kilala siya sa buong Cordillera bilang isang napakamapagmahal na ama. Kumbaga, yung laki ng katawan niya ay katumbas lang ng laki ng puso niya para sa pamilya niya. At ang mundo ni Ang Nangalo ay umiikot sa numerong ito. 7 anak na babae. Sila talaga yung buhay niya eh. Mahal na mahal niya ang 7 magagandang dalagang ito higit sa kahit ano pa man sa mundo. Sila ang pinakatatanging kayamanan na palagi niyang inaalagaan at pinoprotektahan. Pakinggan niyo tong napakagandang paglalarawan mula mismo sa kwento. Sinasabing ang kanilang mga tawa ay kasing linaw ng agos ng tubig. Ang ganda, di ba? Ganyan kapayapa at kasaya yung buhay nila noon. Walang katulad ang ganda nila sa buong rehiyon. At kapag nagtatawanan sila habang naglalaro sa ilog, yung saya nila umaalingaw sa buong kabundukan. Pero syempre, hindi naman palaging walang problema. Dito pumapasok ang ikatlong bahagi natin, ang matinding pagsubok at ang panganib sa lupa. Isang napakalaking puwersa ng kalikasan ang yayanig sa payapa nilang mundo. Imagine ha, grabe yung contrast. Mula sa isang sobrang payapang pamumuhay sa tabi ng ilog, biglang boom! Dumating ang mga walang awang bagyo at matinding tagtuyot. Mabilis na nagbago yung kalikasan at klima. Yung lupain na tinatawag nilang ligtas na tahanan, biglang naging mapanganib. Hindi na talaga ligtas manatili sa ibaba. At dahil dyan, napilitang gumawa si Ang Ngalo ng isang napakabigat na desisyon. Ika-4 na bahagi, ang pag-akyat sa kalangitan at ang mismong sakripisyo ng ama para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. And this brilliantly illustrates kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang magulang para sa mga anak niya. Para mailigtas sila mula sa panganib sa lupa, literal na ginamit ni Ang Ngalo ang sarili niyang mga kamay para iangat ang 7 niyang anak ng napakataas patungo sa kalangitan hanggang sa isa-isa silang naging mga bituin. Isang masakit na paghihiwalay para manatiling magkakasama habang buhay. Hindi lang ito basta-basta magic trick kung saan bigla na lang silang naging bituin. Isa itong matinding sakripisyo. Tiniis ni Ang Ngalo yung sakit ng pagkakalayo para lang masigurong ligtas sila at para hindi na sila magkakahiwalay pang 7 forever. Ika-5 bahagi, ang pamanat at aral natin mula rito at ang nagpapatuloy na liwanag ng Pleiades dahil hindi nagtatapos ang kwento nang maging bituin sila. Nang naging bituin na sila, lumikha sila ng isang napakagandang pamana. Alam nyo ba, may purpose pa rin ang liwanag nila hanggang ngayon. Mula doon sa itaas, patuloy nilang binabantayan ng ama nila at ang buong lupain ng Ifugao. Nagsisilbi silang kompas, isang malaking gabay sa mga malalakbay sa dilim at tumutulong sa mga magsasaka para malaman kung kailan ba ang tamang panahon ng pag-aani. Nakakamangha, di ba? Patuloy silang nagmamahal at naglilingkod. So, the crucial point is this. Ang pagmamahal at koneksyon ay mananatiling nagnininging. Pinapaalala sa atin ng kwentong to na kahit gaano pa kayo kalayo, literally man ang pagitan ng lupa at langit, hindi yon sapat para sirain ang koneksyon ng pamilya. Ang tunay na pagmamahal, laging lilitaw yan na parang liwanag kahit sa pinakamadilim mong gabi.
Nakakakilakab sa ganda yung kwento, di ba? Sa susunod na tumingala kayo sa langit at makita nyo yung 7 bituin na yon, alalahanin nyo yung matinding sakripisyo ni Ang Nalo at yung pagmamahal ng pamilya nila. Ngayon naman, gusto ko kayong marinig. Ano ba yung paborito ninyong constellation? O kaya may alam ba kayong ibang cool na kwento tungkol sa mga bituin? I-drop nyo lang sa comment section sa ibaba, usap tayo dyan, at syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para tuloy-tuloy nating matuklasan ang marami pang astig na kwento mula sa ating mga ninuno. Maraming salamat sa pagsama, hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.